Okay, isang mapagpalang araw muli sa inyo at Happy New Year, Happy Three Kings. Sana nasa mabuti tayong kalagayan mga OFW. At kagaya ng pangako ko sa inyo, lahat ng mga tanong ninyo ay bibigyan natin ng pansin. At yung mga tanong na pwede nating i-discuss sa live, yung hindi pwedeng yung pwedeng magpakita, yung hindi magpapakita ng baril, hindi magdi-demo ng baril ay sa live. At yun naman kinakailangan tayo ay mag-demo, kamukha ngayon, meron tayong revolver, ay i-upload video natin. Kaya medyo delay ang pagkaano nito, ang bago ninyo mapanood. So, bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Crisanto Gagwa. Sabi niya, Sir, good day po. Yung sa akin po, yung bulan niya, mahirap i-release ang basyo ng bala pag pumutok na ano po, kaya pwede gawin. Thank you po. Okay, so ito ay nasagot ko na ito sa live, pero wala tayong baril na pinandemo kahit dahil nga bawal. Ngayon, meron tayong revolver, i-demo ko ito sa inyo ngayon. At ito ang bibigyan natin ng kasagutan. Bakit may mga revolver na ganyan? Pag pumutok, mahirap nang tanggalin ang basyo. So yan, bago natin sagutin yan, ay magpapasalamat lang muna ako sa inyong paglalike at pag-share ng ating mga video dahil tayo umabot ng 49,000 na mga subscribers. Yan ay dahil sa inyong paglalike at pag-share. Maraming salamat sa inyong suporta. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo para madagdagan yung ating revenues. Dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko para itulong natin doon sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Ito yung matagal ko nang ginagawa kaya naisipan kong gumawa ng YouTube channel at para madagdagan yung ating mga beneficiaries at para hindi na rin mabawasan yung aking kinikita dito sa abroad, ay gumawa ko ng YouTube channel. Kaya maraming salamat sa inyong pagla-like at pag-share at hindi pag-skip ng ads. At lalo tigit maraming salamat doon sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Treasurer ko po yung aking anak na yan. Siya po ang tumatanggap ng inyong mga padalang tulong. Mag-message lamang kayo dyan kung kayo may papabot na tulong para sa ating mga beneficiary para kayo ay mapasalamatan at ma-recognize ng ating YouTube channel. Kaya maraming salamat kay Sir Noli Peace America sa iyong pagtulong sa ating mga bata na wala kayong sawang tumutulong. Sana marami pang kagaya nyo para marami pa tayong matulungan. At dalangin ko ay bigyan kayo ng maraming pagpapala ngayong taong 2026 at mabuting kalusugan sa ng iyong pamilya. Okay, at ilayo kayo sa mga karamdaman. Yan ang aking para mas marami pa kayong matutulungan ng mga bata. Okay, punta na tayo dito sa katanungan ni problema ni Crisanto Crisanto Gagwa. Okay, unang-una, dapat sinasabi ninyo ang inyong baril ko anong model. Dahil yan ay, ang tingin ko dyan ay Coltic, yung Colt na paltik. Bakit kanyo? Kung nasabi yan, ang dami ko nang na-encounter na ganyan eh. Diyan ako naging gunsmith eh, sa paggagawa ng mga Coltic eh. Dahil ang dami sa atin na mga Colt. Bakit Colt? Ang mga paltik sa atin ay mahal yan eh. Yan ang sikat eh. Sikat yung Colt eh. Kumbaga, original na revolver yan. Kung tawagin sa atin, yan ang mga original Colt. Yan ang mga tatak niyan. So, alam naman natin ang mga paltik. Ako, may naging kasama ko ditong gumagawa ng paltik. Taga Danau. Hindi ko nababanggitin sa inyo pangalan. Dalawa pa nga eh. Marunong gumawa eh. Kukwento pa nga siya eh. Pagka nagkakahuli sa bundok sila gumagawa. Anong machine sa bundok? Ang pambaril na nga nila yung manual na ganun eh. Walang kuryente. Nakakagawa sila ng revolver. So anong itsura nung mga ganun mangyayari na hindi dumaan sa machine? Okay, so hindi ko naman nila lahat. Meron din namang mga
Class A na dumaan sa machine. Pero karamihan, yung mga tabi-tabi lang. Dahil ang akala kasi ng iba, ang tawag kasi nila dyan, danaw. Madaming gumagawa niyan, hindi naman iisa lang Kaya lagi kong sinasabi, may magaganda rin gumagawa dyan at meron din naman talagang basta na lang maibinta. Okay, so basta na lang pumutok. Pag pumutok, binta na yan. 5,000, 3,000, 4,000, pera na. Ganun yan. So, bakit mahirap nga bang Ngayon, ang gagawin naman nung iba, siguro sikip ang niyan. Pag pinasok mo naman yung ito puro mga puro mga empty shell ito kamukha nito na iputok na. Pero bakit ang ganda ng basyo niyan? Mapapansin niyo yung mga niyan, pagka nakaputok na, may mga guwit-guwit na dito, medyo may matambok na dito, may buntis na, ay paano nga? Ang mga barina niyan ay oversized, tapos silipin ninyo yan, yung mga butas na yan. Kita ninyo, may talab pa ng barina yan. Yung mga paltik. Yan. Pagka gano'n ang mga baril nyo, yung pag sinilip ninyo ganyan at may mga talab pang barina yan, yung mga paikot-ikot na gano'n, may mga tool mark pa yan, sigurado na yan. Tapos, ang gagawin naman, pakikinisin naman sa liha. Pag pinakinis mo sa liha, na magiging mangyari niyan, itong entrada maluang. Tapered na. So, maluwag na ngayon. Ano mangyayari pag maluwag na? Di pag pumutok ay buntis na yung bala, nag-expand na yung bala. Pag nag-expand na yung bala, lalong mahirap tanggalin. Umexpand na kumapit, lalong mahirap tanggalin. So, yun ang nagiging problema. So, paano ninyo malalaman na paltik yung inyong mga baril na yan? So, sabi ko nga, tingnan ninyo yung loob. Tingnan ninyo. At kung yan ay paltik, wala nang pag-asa yan. Tingnan ninyo naman ang kinis niya, Ayan, ang kinis ng butas niya. Kahit pa natin ilapit yan, Ayan, ang kinis ng butas niyan. At pagka dito ninyo ipinasok yan, hindi papasok yan dito. Okay, dahil may stopper yan doon. Okay, pagka yung mga kultik ninyo ay pwede ninyo ipasok dito yung bala sa dulo dito, naku, yan ay sigurado ng paltik yan. Okay, so yun ang mga problema. So, ina-assume ko na yan. At kung hindi man yan na paltik, ay ang pagsukat kasi ng kung sabihin naman ninyo, baka sir sikip dito. So, ang pagsukat kasi niyan, sinusukat ko yan, kung tama ang chamber niya, ay gumugupit ako ng band paper. 1 cm ang lapad. Ito malimit ko na itong i-demo. Okay, tapos ilalagay ko yan diyan. Yan, pa ganyan. Tapos ipapasok ko yan diyan kung kakasya ba. Okay, papasok ko yan dito. Yan sakto lang siya. Sakto lang yung band paper. Pag yan ay hindi pumasok, yun ang masikip. So, kinakailangan medyo ihuning ninyo yan, ihuning. So, meron tayong video ng kung paano paghuning. Okay, panibagong topic na yun. Tingnan natin kung meron tayo dito Yun ay panibagong topic na yung paghuning na yun. Kung gusto niyo malaman kung paano yung paghuning, ay may video na tayo nun. Hindi ko na ngayon dahil masyadong haba. So, kung paano paghuning. So, papakinisin yung butas. Pero pag yan ay maluwag na, pag maluwag na yan, ay wag na ninyong pakialaman pa yung butas. Okay, tatanungin mo naman, sir, bakit yung akin ay maluwag na ay mahirap pa rin tanggalin? Ayun naman. Maluwag na sir yung akin sinukat ko lahat. At dapat yan, pare-pareho yan. Bakit yung akin sir, maluwag na, sinukat ko, mahirap pa rin tanggalin pag pumutok ang isang problema niyan, pagka sobrang luwag niyan, umi-expand yung basyo. Pag umi-expand yung basyo, lalong mahirap tanggalin. At ito pa ang pinakang main niyan. Ang butas ilan ang butas niyan? 6 o 5.
ang butas niyan ay sungki. Kumbaga hindi man magkapaparallel na ganun. Dahil binutasan yan, hindi naman sa lathe machine, binutasan lamang yan sa drill press siguro. Ang butas niyan ay sungki. May paganon, may paganiri, at may pakaliwa, may pakanan, may pataas, may paano. Hindi mo nga lang makikita ng ano yan. Hindi mo nga lang makikita ng iyong naked eye yun. Pero tingnan mo dito. Tingnan mo dito. Sukatin mo yung mga pagitan dito, yung mga ito mga pagitan na to. Ito mga pagitan dito. Yung mga pagitan na yan dyan. Tingnan mo, may ano yan, may maluwang, may manipis. At dito, hindi pare-pareho ang kapal nito. Kahit sukatin mo ng caliper yan, hindi pare-pareho ang kapal niyan. Dito. Ito. Itong kapal nito, hindi pare-pareho ang kapal niyan. At yung mga pagitan na yun, hindi pare-pareho din. Kasi nga, hindi dumaan sa machine yan eh. Okay. Alam ba ninyo kung hindi dumaan sa dividing head yan? Ito alam ba ninyo kung paano i-divide nila yan? Ito yung aking ano dito. Kung paano nila dinidivide yan? Ang pang-divide lang naman nila dyan ay kumpas eh. Kumpas lang ang pag-divide nila yan eh. Guguhitan yung paikot. Tapos ikukumpas nila, ganon-ganon. Kukumpas-kumpas lang nilang ganon yan. Yun. Tapos mamarkahan nila. Pag namarkahan nila yan, ba't ko alam yan? Gumagawa ko ng paltik eh. Pero pag gumawa ng paltik, siguraduhin ko na sa machine ko pinadaan. Tapos, ano na yan na center punch, tok, 6. Bubutasan na ng ano yan, drill press. Ayun ang itsura niyan. Hindi naman yan dumaan sa dividing head. Dapat kasi yan, dividing head ang nag-ano niyan, ang gumagawa niyan. Dumaan sa hindi quality. So, anong mangyayari dyan? Alam na natin kung anong mangyayari dyan. Subukan mong iputok ng isang bala yan, madaling tanggalin. Isa lang. Bakit? Kasi hindi nagkukontrahan yung mga basyo eh. Hindi nagkukontrahan eh. Kasi pag ang butas mo niyan ay may pakaliwa, may pakanan, pag in-eject mo yan, nagkukontrahan yan. Hihilahin ng isa. Naghihilahan sila. Hindi kamukha nito. Tingnan natin to. Ito, puro mga empty shell to Naiputok na ito, pero ang dali pa rin ipasok sa ano. Puro mga naiputok na yan Puro mga ano na yan. Kasi nga, maganda ang cylinder niyan Puro mga empty shell na yan. Bakit ang dali niyang tanggalin at ang dali niyan? Kasi nga, original yan. So pagka, ito pa ang isa, pagka ang inyong revolver, ipinutok ninyo at mahirap tanggalin, ang basyo ay 100% yan, sigurado yan. Paltik yan. Kultik yan. So yun ang ano. May nagsabi sa akin, Sir, may pag-asa pa bang gumanda ang mga ganyan? Bibili ka ng bulan, magpapagawa ka ng panibagong bulan yan. Halimbawa, magpagawa ka sa akin ng bulan yan, maganda. Yung panloob naman yan is palingado din. Bumili ka na lang ng original na baril. So, yun ang ano ko dyan. So, sorry tayo dyan. Pag yan ay paltik, talagang sasakit ang ulo mo dyan. Hindi ko nire-recommenda na magbaril kayo ng mga paltik. Dahil baka yan ang unang-una, hindi man ninyo mapapalisensyahan yan. Mahuli sa inyo yan, di malaking sakit ng ulo pa ninyo yan. May pagkakulong yan, 6 na taon. Pangalawa, hindi pa reliable yan. Baka sa halip na idepensa mo yung sarili mo, yan pa magpahamak sa iyo. Kasi nga, tika-tika ang tawag dyan. So, yun ang ano dyan. So, pagdating sa mga ganyan, yun lang ang masasagot ko sa iyo. Yan ay isang sakit ng mga baril na paltik. Okay, so, wala tayong magagawa dyan, kundi ipaubaya na natin yan sa may kapangyarihan. At pag yan ay nahuli pa sa atin, wala tayong magagawa. So, sinabi ko lamang sa inyo, hindi ko naman sinasabing paltik yan, dahil hindi ko nakita.
Pero base sa aking experience, sa aking mga karanasan, yan ang aking mga naranasan sa mga baril na yan. So, God bless na lamang sa inyo. Kung meron kayo yan, ingat na lamang tayo. Okay? At huwag tayong kasi siguro. Baka yan ang magpahamak sa atin. Bilang isang firearms instructor, ako ay nagpapayo sa inyo ng ikabubuti ninyo. Okay, so yan. At babasahin na lang natin yung ating mga community spotlight. Okay, ang mga community spotlight natin ngayon ay shout out ay si Milo Maranan. Shout out sa iyo, meron kang 87 engagement. Shout out kay OFW Palaboy, meron kang 1 engagement. Shout out kay NDC Noy Pizza America, meron kang 84 engagement. Shout out kay JNF, meron kang 14 engagement. Shout out kay Saipula Usudan, meron kang 40 engagement. At maraming salamat sa inyo. Mag-comment lang kayo, mag-tanong, mag-share ng ating mga video para mapasama rin kayo dito sa ating community spotlight. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much at Happy New Year. God bless.